Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikawalong kabanata ng The Past. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mabilis na nilingon ni Ashley ang kanyang ina. Si Senyor Felipe po? Oo anak, hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Nung isang araw pa ito nakaburol sa lumang bahay. Namatay na pala siya. Parang nawala sa kanyang sarili ang dalaga. Nalungkot ito para sa matanda. Kahit papaano kasi ay naging malapit din sa kanya ito noon. Gusto mo bang sumilip? Magpasama ka na lang kay Marie. Nakapunta na kasi ako doon nung isang gabi. Sa huling lamay na lang siguro ako babalik. Sabi ng kaniyang ina habang inaayos ang mga grocery na pinamili niya. Titingnan ko po kung makakapunta ako. Tugon niya sa kaniyang ina. Pupunta kaya siya sa lumang bahay? Sisilipin niya ba ang bangkay ng matanda na minsan na rin siyang tinuring na parang tunay na apo? O hindi na lang para makaiwas sa alaala ng nakaraan? And then, she suddenly remembered everything that happened during that day. Noong araw na yon ay dahan-dahan siyang naglalakad sa buhanginan sa likuran ng lumang bahay. Nagagalak ang kanyang damdamin dahil muli niyang makikita si Steven. Nang mabalitaan niya na dumating na raw ang binata galing Maynila, ay nagpaalam agad siya sa kanyang ina upang puntahan ang nobyo. Tiyak niya na matutuwa si Steven dahil siya ang unang gumawa ng paraan para sila ay magkita. Malayo-layo pa lang ay tanaw na niya ang malaking bintana ng lumang bahay. Tanaw niya ang isang bintana na noon ay nakabukas at parang may isang babae na nakadungaw doon. Tiningnan niya ito ng maigi, ngunit bigla siyang tinalikuran ng babae sa may bintana. Ang ina kaya ni Steven ang kaniyang nakita? Ang alam niya kasi ay madalang umuwi sa sabtang si Mrs. Veneracion at umuuwi lamang ito tuwing may espesyal na okasyon. Wala namang okasyon noon dahil tapos na ang kanilang graduation, 3 linggo na ang nakakalipas. Itinuloy niya na lang ang paglalakad. Nang papalapit na siya sa may gate, ay sinalubong siya ng tumatakbong lalaki. Pinagbuksan siya nito ng pintuan. Nandiyan po ba si Steven? Para namang nahihiya ang lalaki at tumango lang sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nagulat siya dahil nakita niya agad ang ina ni Steven. Nakangiti iyon sa kanya na para bang inaasahan nito ang pagdating niya. Good morning po ma'am. Nakayukong bati ng dalaga. Good morning iha. Halika tuloy ka. Thank you po. Nahihiyang sabi ng dalaga. Parang pinagsisisihan niya ang desisyon na pumunta sa bahay ni Steven. Ang ipinagtataka pa niya ay bakit parang maganda ang pakikitungo ng ina ng kanyang nobyo sa kanya. Hindi sana kami sasama kay Steven sa pag-uwi dito. Pero matagal na rin akong hindi nakakabisita kaya sumama na rin ako. Maupo ka muna iha. Pinasalamatan niya ito bago siya umupo. Tinanggihan niya naman ang inalok nitong kape sa kanya. Pareho kayo ng mama mo. Hindi ka din nagkakape. Sabi ng babae sa kanya. Ang mama po? Kilala pala nito ang kanyang ina. Magtatanong pa sana ulit si Ashley, ngunit bigla namang tumayo ang babae. O paano ba yan? May gagawin pa ako iha. Alam kong si Steven ang pinunta mo dito. Baka tulog pa sila. Hintayin mo na lang sila o kaya naman ay ikaw na ang gumising. Sige po, hihintayin ko na lang po. O siya sige, maiwan na muna kita iha. Sabi nito bago tumalikod. Napatingin naman si Ashley sa silid na tinutulugan ng nobyo. Natutulog pa sila? Marahil ay si Steven at ang daddy nito ang tinutukoy ng babae na tulog pa. Pero bakit parang biglang nakaramdam ng kaba ang dalaga? Paano kung makaharap niya ang ama ng kanyang nobyo? Matanggap kaya siya nito? Sabi nila ay kamukhang kamukha mo daw si daddy at katulad ko ay mabait din siya.
Ito ang minsang sinabi sa kanya ni Steven nang magkwento tungkol sa kanyang ama. Ilang minuto na rin siyang naghihintay, ngunit mukhang mahimbing pa ang pagkakatulog ng kanyang nobyo. Napangiti siya at naisip na puntahan na lamang ito sa kanyang silid. Nagawa na rin naman niya yun dati. Pinupuntahan niya sa silid si Steven at ginigising ito ng mga halik at mahigpit na yakap. Miss na rin niya ang nobyo at balak niyang isurprise ito. Bahagya niyang binuksan ang pinto ng silid. Hindi naman nakalapat ito dahil hindi ugali ng lalaki na mag-lock ng pinto. "Love, gising ka na ba?" Tawag niya at saka pumasok sa loob. Laking gulat niya nang makitang may ibang tao sa kwarto ng nobyo. Nakita niya ang paglapit nito at ang paghalik sa lalaki na nakahiga pa sa kama. I'm sorry. Hindi ko alam." Napaatras siya at tila ba'y nahihiya sa kanyang nakita. Sa kanyang pag-atras ay nag-angat naman ng muka ang babae. "Anong ginagawa mo dito?" Sita nito sa kanya. Mas lalo pa nitong ikinagulat nang itulak ng nakahigang lalaki ang babae at napalingon sa kanya. "Steven?" Hindi siya makapaniwala sa nakita. Lalong napaatras ang mga hakbang ng dalaga. "Ashley, no!" Sigaw ng lalaki. "Han, hindi pa tayo tapos." Malambing na sabi ng babaeng halos nakahubad na ang damit. Mabilis na tumakbo si Ashley papalabas at muntik pa nitong mabangga ang ina ng lalaki. "Iha, anong nangyari?" Umiling lamang siya at nagmadaling lumabas ng bahay. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang tinig ng babae. Tumakbo lang siya ng tumakbo at hindi na lumingon pa pabalik. Nanginginig ang buong katawan niya sa pagtakbo. Hindi niya pinansin ang mga taong nakakasalubong niya. Pagdating sa kanilang bahay, ay agad siyang umakyat sa kanyang silid. Mabuti na lang at wala sa kanilang bahay ang kanyang ina at nakaiwas sa mga pwedeng itanong nito sa kanya. Sa loob ng kanyang silid ay binuhos niya ang lahat ng galit at lungkot na nararamdaman. Ilang sandali lang ay narinig niya ang mahinang katok mula sa pinto ng kanyang silid. "Hindi pa ako nagugutom." Inipit niya ang kanyang boses at hindi niya gusto na may makaalam na umiiyak siya. "Ashley!" Muling bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Ang boses na yon ay hindi boses ng kanyang ina. "Love, let me explain please." "Ayoko! Umalis ka na!" "Please, pakinggan mo muna ako." Pakiusap ng binata. "Leave me alone! Ayoko makausap ka." Lalong lumakas ang paghagulhol ng dalaga. "Okay, pero babalikan kita mamayang gabi para magpaliwanag." "Please, umalis ka na." Isinubsob niya ang muka sa unan at saka umiyak ng malakas. Kinagabihan, matapos niya kumain ng hapunan ay agad siyang nagpaalam sa kanyang ina na magpapahinga na dahil sa hindi maganda ang pakiramdam nito. "Mukha ngang matamlay ang mga mata mo, anak. Here, take your vitamins," sabi nito sa kanya. Wala pang isang oras nang umakyat siya sa kanyang silid ay narinig niya ang pagtawag ng kanyang ina. "Anak, nandito si Steven." Agad siyang tumagilid at nagkunwaring natutulog na ng mahimbing. Naramdaman niya na binuksan ng kanyang ina ang pinto ng silid niya. "Pasensya ka na, iho. Nakatulog na si Ashley. Magkasama ba kayo kanina? Baka napagod lang." Sige po tita. Babalik na lang po ako bukas." Ninitian niya ang binata at ramdam sa tinig nito ang pag-aalala. Parang totoong-totoo ang lungkot nito. Kinabukasan ay hindi nadatnan ni Steven si Ashley sa kanilang bahay. Maaga pa lang ay sumama na ang dalaga sa kanyang ina papunta sa manggahan. Habang naglalakad ang mag-ina, ay sinabi ng dalaga ang plano niyang pag-alis patungong Maynila. "Bukas ka na agad aalis, anak. Ang bilis naman. Kailangan mo pang ayusin ang mga gamit mo." "Ma, okay na po. Naayos ko na po ang mga kailangan ko.
Saka, hindi po ba dapat akong sumama kay Papa para magbakasyon? Pero akala ko ba nagbago na ang isip mo? Pinilit na ngumiti ng dalaga. No, Mama. Itutuloy ko na po ngayon. Anak, may problema ba? Nag-aalalang tanong nito. Wala naman, Ma. Tapos na naman po akong mag-aral. Gusto ko lang pong mamasyal. Itinago niya ang kanyang kalungkutan at pinilit na magmukhang masaya ang tono ng kanyang pananalita. Pero anak, hindi kita masasamahan doon. Ma, malaki na po ako. Pumayag naman ang kanyang ina sa pagpunta sa Maynila. Agad nitong tinawagan ang caretaker ng bahay nila sa Maynila upang ihanda ito sa kanyang pagdating. Noong hapon ding iyon ay bumisita siya sa kanyang lolo para magpaalam. Maaga pa lang ay inutusan na niya si Marie para bumili ng tiket. Tanghali pa ang alis ng barko at gusto niyang wala nang maabala pa sa kanya. Kapag naroon na siya at gusto niya rin na mapag-isa. Hinatid siya ng kanyang ina sa pier at iniwan na rin matapos ang paulit-ulit na pagpapaalala dito. Nang marinig niya na pwede nang pumasok ang mga pasahero sa barko, ay tumayo na ito at kinuha ang kanyang maleta. Malapit na siya sa ticket inspector nang biglang may humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Paglingon niya, ay nakita niya kung sino ito. Ashley, please, let me explain. Rinig ang sakit sa tinig ng boses ng lalaki. Inalis naman ng dalaga ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Hindi na. I don't need to hear any of your explanations. Mahal kita, Ashley. Sa pagtingin niya sa mukha ng kanyang nobyo, ay kasabay rin ang malakas na paglapat ng kanyang palad sa mukha nito. Sinungaling! Ashley! Hindi makapaniwala ang lalaki sa ginawa niya. I hate you! Agad niyang tinalikuran ng lalaki at nakitang siya na ang hinihintay ng inspektor. Pagkatapos nun ay dumiretso na lamang ang dalaga sa paglalakad at hindi na nilingon pa ang binata. Sa loob ng barko ay bumuhos ang lahat ng pait at kalungkutan na nararamdaman niya. Sa loob din ng barko nabuo ang plano nito na tuluyan ng lumayo at makalimot. Ashley, anak? Tila bumalik sa kasalukuyan si Ashley nang bigla siyang tawagin ng kanyang ina. Ma, nandyan ka pala. Iha, akala ko ay nandun ka na sa silid mo. Napapikit lang po ako dito, Mama. Sige po, aakyat na ako. Good night. Tumayo na ito at humalik sa kanyang ina. Pagdating niya sa kanyang silid, ay hindi niya namalayan na sinundan pala siya ng kanyang ina. Kita sa mukha ng kanyang ina ang pagtataka kung bakit malungkot ang mga mata ng dalaga. Sisilip ka ba sa burol? Bukas na lang po, Ma. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng The Past. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.